Magandang araw sa inyong lahat mga ka-J-Lovers. Nagbabalik muli, Giovanni B. So may ayusin tayo ngayon itong Sakura. So problem ng Sakura nito, no sound. So kita nyo naman, naka-DVD tayo, naka-music na rin, naka-on. Kahit tsagarin mo dito sa music lock, tapos volume mo to, wala siyang tunog. Kasi nga ang problema nito ay hindi nag-switch on yung relay o nag-protect. So nakakabit naman tayo sa DVD input. Tapos meron tayong nakabit din na speaker. So yan ang alamin natin mamaya kung bakit wala tong tunog at hindi siya nag-switch on yung relay. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Bali ito na yung loob niya. So nakita ko yung relay niya wala nang takip. So ganyan yung position niya. Power on natin. Tingnan nyo, hindi siya nag-switch on talaga. So hindi gumalaw. Yan, pansin nyo ba, hindi siya gumalaw. So ganito mga ka-J-Lovers, tinanggal ko na yung mga tornilyo nito para makapag-test tayo. So una kong ginagawa, nagtitest ako ng voltahe. So bali kanina pala tinis ko muna yung ano nito kung may DC, wala naman siyang DC out. So ito na lang muna yung i-check natin. So check natin, okay naman yung supply, 60 volts sa kabila. 31 volts ang baba. Ulitin natin baka hindi lang lagay na may 60 din. So same sila sa capacitor na may 60 volts. So dito tingnan natin sa lampas na to ng fuse 120. So ibig sabihin okay, umabot naman yung supply. So ba't hindi kaya to nag-switch on relay? So titingnan natin naman ulit yung voltage biasing. Kasi okay naman yung ano nito, wala siyang DC. So bakit hindi siya nag-switch on relay? So tingnan natin yung voltage biasing. So hindi ko pa kasi natitis yung biasing nito. So check nga natin. Meron naman siyang 0.4. 0.4 din. Ulitin natin, 0.4 din. So mukhang okay yung biasing dito. Tingnan natin ulit. 0.4. Once kasi mag-abnormal dito yung voltage biasing natin, siyempre hindi talaga mag-switch on yung relay dyan, magpo-protect. So 0.4. Pero pag okay to lahat, yung biasing may problema sa drive nyan. Yan, 0.4. So pwede sa relay driver o sa protection nya. So may problema. Paano kaya nagpo-protect? So 0.4. Almost lahat naman 0.4 yata to. O okay. Dahil sa okay naman yung biasing natin, so ang problema dito yan sa may relay. So check nga natin kung may supply yung relay. Check natin tong relay. So kita nyo wala siyang supply, kaya hindi siya na-switch on. So ang gagawin natin dito, dahil hindi nag-switch on ng relay, hahanapin natin yung protection. Ano ba yung protection dyan? Kadalasan sa mga amplifier, sa mga 5 buto, sa mga ganito, minsan yung mga diode na IN4148. So 1N or IN4148, hanapin mo lang yon. Tapos pinagkukupol yon, papunta na yan dyan sa relay. So hahanapin natin yon. Yung kasi yung protection nya. Once kasi magkaroon ng DC, papasok yan doon, magsisignal siya, kaya nagpo-protect. So hahanapin natin yung ano na yon, yung diode na yon. So bali ito yung isang diode sa kabilang channel. Ito 4148. Pag sinuyod mo yan, pag sinuyod mo yan, sa kabila mayroon din yan, yan oh. Ito isa pala. Yan, so yorin lang natin yan, ito 4148. So magkarugtong lang yan dyan. Ito siya oh. Pag sinuyod mo yan, papunta siya dito, may dinanan siyang resistor, ay may sunog na resistor, ito. So nakakuha tayo may sunog. Ba't kaya ito nasunog? So mamaya check natin yung signal diode na yan kung
shorted kasi nasunog yung resistor. Tapos ito pa ang isa, yan, ito. Yan, papunta yan dito, 2K, dinaanan niya 2K. So same lang doon, baka 2K din yon. Tapos pagkadaan sa 2K niya, pinaghalo na yan. So magpaparallel na yan, papunta na yan doon sa relay na driver natin, or yung pinaka-IC natin, kasi IC yung ginamit dito na drive sa relay, hindi mga transistor. Kung sa mga 5 auto, gamit niyan mga transistor. So ito yung protection niya. Tingnan natin yung diode. So baliktarin natin yung multimeter. May 1.7 volt siya kasi nakakabit yung diode natin sa board. So 0.5, ibig sabihin okay. 0.5, hindi naman shorted. Ba't kaya nasunog yung resistor? Nagtataka ako mga ka-J-lovers. So next naman natin itong isa. So 0.5 din. Baliktarin natin, dapat mga 1.7 din to. 1.7, 1.8 sa mga ganyan. So tingnan na, baliktarin natin. So nasa to 1.9 o 1.7. So okay, umabot din ng 1.7. So pinaka problema niya mga ka-J-lovers, yan, may nakita tayong sunog na 2K. Tapos dito sa may banda baba, nakita ko meron siyang mga kalawang. So itong mga 15K, isa, dalawa, tatlo. Tapos itong isang resistor. So gagawin natin, tatanggalin ko muna tong resistor na to, yung sunog, saka yung mga nakita natin na may kalawang. So habang tinatanggal ko to, papromote muna akin ng channel. So kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and hit ang notification bell para updated kayo sa mga ina-upload natin na bagong video. So kung sa FB page ito napapanood, pa-follow, pa-share na rin at pa-like na rin ng video na to. Thank you very much sa lagi nyo pagsubaybay. Tingnan natin mga ka-J-lovers, alisin lang natin yung mga may kalawang tapos yung may sunog. So isa-isain lang natin yan. Yan din kasi kadalasan na sisira dyan mga ka-J-lovers, kaya nagpo-protect siya. So kita nyo, ito yung sunog, 2K ito. Same din sa kabila, 2K din yun. Kaya lang sa kabila hindi sunog. Pero ang problema naman, may mga kalawang yan o, sunog o, 2K yan o, 2K. Kita nyo ba, 2K. Sa baba, alisin din natin yung mga 15K, tatlong 15K, tapos yung isang resistor. So mabilis kasi yung pagka-camera natin, hindi ko nakita masyado yung anong value yun. So tanggalin lang natin. Yan, pag sinuyod mo yan, ito yung 2K natin, papunta na yan dito sa IC. Ito yung relay driver ng natin, ng amplifier na to, yung pinaka-IC dyan sa relay. So pag sinuyod mo din yan, nababagsakan yan, 2K din ito, 2K. Yan sinasabi ko sa inyo, nakaparallel siya, papunta na din dyan sa signal diode. Ito signal diode na to, 4148. So ito 2K din yan. Yan, nagets nyo mga ka-J-lovers. Kaya yung left and right yan, meron silang dinaanan na out papuntang relay driver. So dadaan sila sa signal diode na 4148, tapos dadaan sila ng 2K, tapos yung signal nila pinaghalo na papunta na doon sa IC. So nagets nyo mga ka-J-lovers. Tanggalin ko lang tong mga may kalawang, yung 2K ay yung natin, yung 15K tatlo, tapos yung isa parang 1.2K. Yo, parang 1.2K yun. So tanggalin lang natin yan, tapos palitan natin, tapos tisingin natin ulit. Pag napalitan natin kung mag-switch na ba yung relay. Pag hindi pa rin, troubleshoot tayo. Yan, tanggalin lang natin yan. Yan, pag ubos natin ito natanggal, tapos check pa tayo ng iba. So may ibibigay ko sa inyong tape na kailangan yung i-check yun. So i-ano natin yun, i-check. Napaka-importante yun. Basta ganitong amplifier kasi, lagi ko yung chine-check. Yan, tanggalin lang natin yung mga kalawang na yun. 15K, tatlo yun. Tapos isang 1.2K.
Yan, tanggalin lang natin siya. Okay, natanggal na natin siya. Yan, nakita nyo, tanggal na natin. Yan o. 15K, 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 tatlong 15K, tapos 1.2K. May kalawang na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo pa mga ka-G-lovers na kailangan natin i-check. Ito yung sinasabi ko sa inyo ha. Kailangan nyo tong i-check. Pag mga ganitong amplifier, ito yung capacitor na to. Ito. Itong 47 UF 63 volts, dalawa yan. Meron pa sa kabila din yan. Yan, kailangan natin i-check yan. Minsan kasi, pag nagko-corrosion na yan, o kinalawang, o sira na, nagkakaproblema yung, natin minsan dyan, pag-switch ng relay. Or, minsan, nakakasira din yan ng output, o minsan din, yan, nakakapag-protect. So, tanggalin lang natin capacitor na yon. Yan, tanggalin lang natin. Yan. Pag tiningnan mo, tama nga yung hinala natin. Kinalawang na siya, oh. Kita nyo, di ba? Sabi ko sa inyo. Itong 47 UF, 63 volts. So, yung isa pa, tanggalin natin. So, lagi yan, chinicheck ko yan mga ka-G-lovers. Basta magre-repair ako ng ganitong model, Sakura. Lagi ko yan chinicheck. Yang 47 UF, 63 volts. Subalit, tinatanggal ko dyan yung isa, hindi lang nakita sa camera. Ito yung isa. Parehas din sira. May kalawang, tapos may corrosion na. So, palitan na rin natin to. So, dalawa yung kailangan natin palitan na 47 UF, 63 volts. So, palitan natin muna to mga ka-G-lovers. Tapos, check tayo pag napalitan na natin. Yan, alisan ko lang muna ng soldering lead para mamaya paglagay natin ng pyesa, diretso na siya. So, okay na siguro. So, pause ko muna ito mga ka-G-lovers. Kukuha ako ng parts. So, ito, bumalik na tayo. Ito na yung mga parts na kinuha natin. 47 UF, 63 volts, dalawa yan. Tapos, 15K, tatlo. 1.2K, isa, tapos isang 2K. Yung 2K, pampalit natin dun sa nasunog na 2K. So, kabit lang natin to. Yan, ikabit lang natin yan mga ka-G-lovers. Tapos, resolder natin. Tingnan natin kung mag-switch on ba yung relay.
So dahil nakikabit na natin siya mga ka-J-Lovers, yung ibang parts, tapos ito, wala pa palang butas kaya hindi ko ma-shoot yung resistor. So nakabit natin yung ibang parts na. So kabit natin tong mga natitira pa. Ito yung 15K. Ang tutuloy yan na 15K. Tapos isang 1.2K. So may bandang taas naman, dun sa protection natin, 2K yun nasunog. So yan yung mga kalimitan na tinatamaan dyan kaya nagpo-protect yung ganitong amplifier. Yan pag may problema yung sa drive ng amplifier o sa drive ng relay driver, so nakaprotect na talaga yan. Hindi yan na mag-switch on. So yan, kabit lang natin tong mga resistor na kinuha natin. Tapos yung capacitor na dalawa, kabit din natin. Okay, resolder lang natin yan. Yan. Okay, katapos natin itong ma-resolder, putulan natin ng mga paayan, tapos testing tayo. Analisin lang natin yung mga paa. So minsan mga ganitong amplifier napakahirap din itong ayusin. So hindi basta-basta. Buti na lang natimingan natin na ganito yung problema lang. Kahit pa paano kabisado rin natin naman. So alisin lang natin yung mga sobrang paa. Tapos testingin natin mga ka-J-Lovers. Aalamin natin kung mag-switch on na ba yung relay nito. Bali, nilinisan ko muna siya. Yan, linisan ko muna. Yan, almost matapos na tayo sa paglinis. Silipin na natin o testingin na natin. Titingnan natin kung mag-switch on na ba yung relay. So, pag nag-switch on na yung relay, mukhang okay na yan. So hindi na tayo mag-audio test kasi medyo matataas yung wattage nito. Baka masira yung speaker natin. Rekta na natin siyang testingin na may audio talaga. So yun yung mga kinabit natin. Pinalit natin. So tara, let's power on ko lang to. Tingnan nyo yung position ng relay. Power on natin. Plug in. Tapos power on. Okay, naka-plug in na siya. Yan, power on ko na lang to. Tingnan natin yung position ng relay kung magbabago ba. Okay, may delay naman yun. Nag-switch on na. So, diba? Nag-switch on na yung relay natin. Off natin ulit. So, hindi pa yan iilaw yung mga indicator dyan kasi nakatanggal yung wiring connection natin. So, tingnan natin yung relay. Yan, naka-off na. Power on natin ulit. Tingnan nyo. Yan, yung sinasabi ko sa inyo. Nag-switch on na yung relay. Dahil sa nag-switch on na yung relay nito mga ka-J-Lovers, siyempre, kabit na natin yung mga connection nito. Tapos, testingin natin. Bale, ito na, nakabit ko na yung mga connection. Ready for testing na tayo. So, hanapin ko lang yung mamaya yung favorite music natin. Putol-putol ko lang, baka makapiright tayo. So, dito, putol-putol lang natin. Next. Ayos. Tapos naman talaga to. Okay na to mga ka-J-Lovers. Ano ito, nakakawat na kami speaker ko. Namatakla.